everyone! It's me, Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. Ang ating tutorial video for today ay para po sa ating mga pag-ibig members. Dahil pag-uusapan po natin sa video na ito, ano-ano nga ba yung mga requirements para makapag-file kayo ng inyong retirement claim with Pag-ibig Fund. So meron po tayong tatlong bagay na pag-uusapan dito, kaya pakinggan niyo po ng mabuti guys kung saang klase ng retirement po kayo pasok kay Pag-ibig. So number 1 po, pag-uusapan natin ano ba yung mga requirements kapag ikaw po ay for compulsory retirement. Ano yung mga requirements kapag ikaw naman ay optional retirement. And number 3, ano yung mga requirements para sa mga voluntary member natin na magre-retire na with Pag-ibig Fund. So unahin natin number 1, requirements po para sa compulsory retirement. Pag sinasabi po natin compulsory retirement, ito po yung mga members dyan na 65 years old and above na po. Okay? Kumbaga, pagdating nyo ng 65 guys, kahit nagtatrabaho pa kayo, pwede na po kayo mag-file ng retirement nyo with Pag-ibig. Parang SSS, di ba? Kay SSS, kahit 65 years old ka na and you're still working, okay lang po yun. Makaka-receive ka na ng monthly pension with SSS. Okay? So, para po sa mga compulsory retirement natin, dyan, member na 65 years old and above, ang kailangan po natin na requirements na isasubmit po kay Pag-ibig ay fully accomplished and signed application for provident benefits. So, ang form na to guys, ito yung HQP-PFF-285. So, kailangan po dito original and Xerox copy. So, kung gusto niyo pong makita ang form na ito, pwede naman po sa Pag-ibig na mismo kayo mag-fill up ng form. Pero para po doon sa mga gusto nang makita ano bang itsura ng form na to, punta lang kayo guys sa Google. Tapos, i-type niyo itong HQP-PFF-285. So, ito siya. I-click nyo lang to. Yan na yung form niya guys. Application for Provident Benefits. So, makikita nyo dito guys sa taas, HQP-PFF-285. You have to make sure po ha na ito po yung form na mada-download nyo, na i-fill up nyo kasi ito po yung updated form ni Pag-ibig. So, makikita nyo dito ang version niya, June 2023 na form. So, yan. I-fill upan nyo lang to lahat guys. And, pwede nyo pong tingnan ano ba itong mga details na nandito, no? So, makikita nyo dyan. Hindi ko na lang i-discuss to isa-isa dahil mapapahaba yung video natin. Basta alam nyo na po ang itsura ng form na kailangan nyo sa retirement with Pag-ibig. Okay? So, pwede naman dyan sa iba na marunong mag-download, no? Mas maganda din para kapag pumunta na kayo kay Pag-ibig, guys, meron na kayong filled out form. So, hindi na yung doon pa kayo mag-fill up. Okay? So, next na requirements po, Pag-ibig Loyalty Card or Loyalty Card Plus or one valid ID of the member. So, kapag wala ka namang Pag-ibig Loyalty Card, okay lang yan. Basta meron ka pong isang valid ID. And original and Xerox copy din ang kailangan mo. Next naman, itong Order of Retirement Voucher, para lang po ito guys sa mga members ng AFP, PNP, BJMP, and BFP. Okay? Para lang to sa kanila. Next po, Statement of Service. Para lang din po ito sa mga member ng AFP. And then, the last one, Service Record. Para lang din po ito sa mga member ng PNP, BJMP, and BFP. In short po, for compulsory retirement na 65 years old and above, kapag hindi ka naman member ng PNP, AFP, ang kailangan mo lang yung form tsaka ang iyong valid ID or Pag-ibig Loyalty Card. So, ganun lang po ang kakailanganin ni Pag-ibig sa inyo. Number 2 po, kapag ikaw naman ay optional retirement with Pag-ibig, kakailanganin mo din yung form ng HQP-PFF-285. So, tinuruan ko na kayo paano yan i-download. So, bahala na po kayo dyan. And pangalawa, Pag-ibig Loyalty Card. Kapag wala naman, valid ID. Okay? Number 3, Certificate of Early Retirement. Hindi po ito para sa lahat guys ha. Itong Certificate of Early Retirement,
para po ito sa mga private employees na pinag-early retirement ng company. Di ba, merong ibang company guys na nag-o-offer sila ng early retirement sa employee nila. Di ba? Kasi ayaw nilang dumating sa 60 years old pa yung employees nila. Gusto nila, wala pang 60 years old, bayaran na nila, no? Ayaw na nilang patrabahuin, ayaw nilang paabutin ng 60 years old. Pero binayaran naman ng company. So, ang tawag po dyan is early retirement. For private employees who are at least 45 years old and above, kapag ganun po yung situation mo guys, early retirement ka sa company mo, kailangan mo yung Certificate of Early Retirement. Okay? And the last one, GSIS Retirement Voucher. Ito naman para lang po ito sa mga government employee. At laging tatandaan yung mga requirements you guys, valid ID and 1 photocopy. And then number 3, sa ating mga voluntary members na mag-file ng retirement kay Pag-ibig, ang kailangan lang natin guys, HQP-PFF-285, yung form. Okay? Pare-pareho lang naman ang form to guys. And number 2, Pag-ibig Loyalty Card Plus or 1 valid ID. Yun lang ang kakailanganin natin. So sa mga voluntary members dyan, pag gusto nyo lang mag-retire with Pag-ibig guys, 60 years old na kayo, mag-file kayo ng retirement kay Pag-ibig. And ito lang yung kakailanganin po natin. So si Pag-ibig Fund, maaaring mag-request po sa inyo ng additional necessary documents kapag kakailanganin nyo. Depende po sa records nyo. Kasi baka mamaya may problema naman yung records nyo guys. So expect nyo talagang may hihingiin pa sa inyong additional requirements si Pag-ibig. Okay po, sa ating mga Pag-ibig members dyan guys, itong requirements na to, galing mismo to kay Pag-ibig ha, sa email. So nag-email kasi ako sa kanila guys, request ako ng updated documentary requirements for retirement claim. So, ito yung email nila. And para doon sa mga nagtatanong kung pwede bang authorized person, especially sa mga hindi na makakapag-travel, makikita nyo dito guys, pwede. So, as per Pag-ibig, if filing through representative, no, kapag authorized person lang, kailangan mo pong mag-submit ng authorization letter. Of course, dapat yan ay original copy plus the photocopy. At kailangan din po ng valid ID mo as a member and valid ID ng authorized person mo. And again, original and photocopies. Alright, Pag-ibig members, yan po ang mga documentary requirements na kakailanganin nyo with Pag-ibig Fund kapag kayo po ay mag-file na po ng inyong retirement claim. Di ba mas mabilis lang guys ang mga documentary requirements kay Pag-ibig compared with SSS? So, kapag kayo alam nyo po na meron naman kayong contributions with Pag-ibig and ngayon ay sana kayong ganap na senior citizens, huwag po kayong mag-alangan na mag-file po ng inyong retirement claim with Pag-ibig Fund. Alright, please share this video guys para marami rin pong makakaalam. Maraming salamat sa inyong panonood and God bless you all.